Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nagkaisa ang damdamit isipan ng lahat ng sumasampalataya at di itinuturing ni numan na sarili niya ang kanyang mga ari-arian, kundi para sa lahat. Ang mga apostol ay patuloy na gumagawa ng kababalaghan at nagpapatotoo sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at ibinuhos ng Diyos ang kanyang pagpapala sa kanilang lahat. Walang nagdarahop sa kanila sapagkat ipinagbibili nila ang kanilang lupa o bahay at ang pinagbilhan ay ibinibigay sa mga apostol. Ipinamamahagi naman ito ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Butihing pooy purihin pag-ibig niya'y walang maliw. Ang taga-Israel bayaang sabihit kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Mga saserdote ng Diyos na Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag, ang pag-ibig niya'y hindi magwawakas. Butihing pooy purihin pag-ibig niya'y walang maliw. Ang batong natakwil ng nangagtatayo ng tirahang bahay, ang lahat ng bato'y higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamasdan ay kalugod-lugod, o kahanga-hanga ang araw na itong ang Diyos ang nagbigay, tayo ay magalak ating ipagdiwang. Butihing pooy purihin pag-ibig niya'y walang maliw. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad, ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin. Ang Panginoon ang Diyos, pagkabuti niya sa mga hinirang. Butihing pooy purihin pag-ibig niya'y walang maliw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, at sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad sa kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Hesukristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon, nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad.
Ngunit si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Marami pang kababalaghang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi natatala sa aklat na ito. Ang mga natala rito'y sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nung ginawang santa si Santa Faustina ni Saint John Paul II noong taong 2000, itinalaga din ng Santo Papa ang 2 linggo taon-taon ng muling pagkabuhay as Divine Mercy Sunday. Ito ay isa ring kahilingan ni Santa Faustina upang idiin sa buong mundo ang pangangailangan natin ng habag ng Diyos. Napakaraming kasamaan sa mundo. At dahil nga sa social media, ay mas lalong kumakalat ang kasamaang ito. Madali nating malanghap ang mga masamang pangyayari. Kaya na-overwhelm tayo ng kasamaan. At dahil dito, madali tayong ma-discourage na parang lumalaganap na ang kasamaan, na wala na makapagpipigil sa kasamaan, na natatalo na ng kasamaan ang kabutihan. Ang message ng Divine Mercy ay patuloy tayong manalig sa Diyos. Hindi naglalaho ang kanyang awa. Tutulungan niya tayo, hindi dahil sa anumang kabutihan natin, kundi dahil sa mahabagin siya sa atin. Na kahit na dumami ang kasamaan, mas lalong dumadami at tumitindi ang kanyang pag-ibig. At hindi mabubura ng kasamaan ang pag-ibig sa Diyos. Manalig tayo sa kanyang pag-ibig. Mahal niya tayo. Nakikita natin ang habag ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Ang katigasan ng puso ni Tomas na ayaw maniwala sa muling pagkabuhay ay naglaho nung lumapit si Jesus sa kanya. Tinanggap ni Jesus ang kanyang hamon. Pinilagay ang kanyang daliri sa butas ng pako sa kanyang kamay at sa kanyang tagiliran upang tingnan at maramdaman na siyang namatay ang siya ngayong nakatayo sa harap niya. Patuloy ang Diyos na nangungumbinsi sa atin. Hindi na tayo pinapagalitan sa katigasan ng ating puso at kakulangan ng ating panalangin. Hindi siya nagpaparusa, ngunit lumalapit si Jesus sa atin tulad ng paglapit niya sa mga alagad at kay Tomas. Patuloy siyang nananawagan na maniwala na sa Kanya at hindi lang sa Kanyang muling pagkabuhay, kundi sa Kanyang awa. Na siya na muling nabuhay ay nandito, hindi upang paggalitan at parusahan tayo,
ngunit upang ibahagi sa atin ang kanyang gantimpala, ang kanyang kapangyarihan na magpatawad. Kaya ang unang misyon na ibinigay ni Jesus na muling nabuhay ay ang pagpatawad sa mga kasalanan na kanyang ibinahagi sa mga alagad. Binigyan sila ng kapangyarihan na pagpatawad. Kumalat ang pagtanggap kay Jesus na muling nabuhay. Kaya lumago ang Christian community sa Jerusalem. Ang isang pruweba na totoong buhay si Jesus ay ang pagbabago na nangyayari sa mga tumanggap sa Kanya, sa mga Kristiyano. Hindi na sila naging makasarili. Dahil sa may tiwala na sila sa Diyos, may tiwala na rin sila sa isa't isa. Pinapakita ang pagbabagong buhay na ito sa kanilang pagtutulungan at sa kanilang bahaginan ng mga Kristiyano sa Jerusalem. Wala nang mahirap sa kanila kasi wala nang mayaman. Ang mga mayroon, pinagbibili nila ang ari-arian nila at ibinibigay sa mga wala. Nawala na ang mga mahihirap kasi wala na ring mayaman. Marunong silang magbahaginan. At dahil sila ay marunong magbahaginan, naging sapat na matugunan ang lahat ng pangangailangan nila. Dahil sa ganitong bahaginan, mas lalo naging mabisa ang pagpapahayag at pagsasaksi ng mga apostol. Naniwala ang maraming tao, hindi lang sa kanilang mga arguments o pahayag na mula sa kasulatan. Naniwala ang mga tao na totoo ang muling pagkabuhay, totoo ang kanilang mensahe, na totoo ang kumikilos ng simbahan kasi nakikita nila ito sa buhay ng community. Naroon ang bagong realidad. Talagang nagmamahalan sila. Sila ay nagtutulungan. Hindi na mahalaga ang mga material na bagay sa kanila, kundi ang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa isa't isa. Announcements need the backing of witnessing. Ang pagpapahayag ay kailangan na isulong ng mga pagsasaksi. Ang mga salita ay napapatunay sa pagsasabuhay. Kung si Jesus ay talagang buhay at siya ay talagang nagmamahal sa atin, isabuhay natin ito sa ating pagbabahaginan at pagtutulungan. Sa ngayon Divine Mercy Sunday, hindi lang natin tatanggapin the mercy of God, ngunit tayo nakatanggap of the mercy of God ay dapat matutoy din na maging mahabagin sa ating kapwa. Mag-share sa ating kapwa. Kaya mahalaga po ang mensahe ng Divine Mercy. Tanggapin natin ang kapangyarihan ng compassion, ng mercy. Nananatili ito. At kung tayo talagang nakatanggap ng mercy, ng compassion, let us be compassionate also to the others. Tulungan din natin sila. At sa ganito pong paraan, magkakaroon ng pagbabago, magkakaroon ng bagong realidad sa ating piling. Tayo ay matutugunan ang lahat ng pangangailangan, walang lalamang at walang maiiwanan.